naniniwala ako na nandiyan si FPJ para i-guide ako. At hanggang ngayon, para sa akin, nararamdaman lahat ng mga manonood, buhay pa rin si FPJ. Nice. How would you compare yung style ni FPJ sa klase ng estilong ginagawa ngayon ni Coco Martin? Walang pagkakaiba, alam nyo, Sir Julius. Minsan nakaupo yan sa malayo. Yung upo ni FPJ na ganun, sabi ko kay Lobby, tignan mo si Coco, parang tatay mo. Oo nga, no? Parang si Papa. At saka may salita siya at may tayo na hindi naman niya sinasadya. Para talagang siyang nasasaniban. Oo, para siyang nasasaniban. Coco Martin, sinasaniban daw ni Fernando po sa taping ng Batang Quiapo, sabi ni Janice Jurado kay Lobby po. Naikwento ng veteranang aktres na si Janice Jurado sa interview ng news anchor na si Julius Babaw sa kanyang YouTube channel ang di umano'y pagsanib ni The King action star Fernando Poe Jr. sa primetime king na si Coco Martin. Ayon kay Janice, malaking pagkakapareho lalo na't sa pagdidirect ng dalawang premyadong aktor na si FPJ at Coco, lalo na't walang script. Pero pag nag-take at nag-rolling ng camera, talagang sobrang galing, anya ni Janice. Ang isa pang pagkakapareho ni FPJ at Coco ay ang malaki o matinding pagrespeto nila sa mga senior stars. Nakikita niya raw talaga si Coco na lumalapit sa mga nakatatanda para i-check kung okay ang mga ito. Subalit inamin na rin ni Coco na tila ba'y hindi niya rin alam kung bakit nangyayari ang mga ganitong bagay na akala niya ay hindi niya kaya pero nakakaya niya. Talaga nga bang totoo na sinasaniban si Coco Martin ni Fernando Poe Jr.? Pakinggan ang interview ni MG Felipe kay Coco Martin. Hindi ko rin alam kung paano nangyayari lahat. Sabi ko nga pag dumarating ako sa set, kinakabahan ako, nagdadasal ako dahil hindi ko alam kung yung araw na yun meron akong may kukwento o meron akong maibibigay sa mga writers, sa mga co-actors ko. Pero hindi ko maintindihan. Instant lahat. Tapos pag nasa creative ako, minsan honestly, sinasabi ko na pagod na ako. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Pero pag nandun na ako, pag nagsisimula na ako magsalita, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung mga ideas, yung mga sinasabi ko, yung mga kinukwento namin. Hindi ko alam. Sabi ko siguro, guidance lang ni God. And then sabi ko siguro, naniniwala ako na nandiyan si FPJ para i-guide ako. Hindi ako pero hindi ko alam kung saan nanggagaling. Kaya tinatanggap ko na lang at nagpapasalamat ako dahil itong teleserye ng Batang Quiapo ang nagiging daan para makapag-communicate tayo sa mga tao at nakakapagbigay tayo ng saya at inspirasyon gabi-gabi. At hanggang ngayon, para sa akin, nararamdaman lahat ng mga manonood ng buong Pilipinas at ang lahat ng mga Pilipino na buhay pa rin si FPJ. Nice. Nabuhay pa rin siya.